News 5 reporter daw mga kababayan ay dinumog at hinaras ng mga relihista sa Mindiola. Ano po, so ito i-play po natin. Sinungaling daw etong reporter mga kababayan ng News 5. Alam naman natin na yung iba dito mga didishit eh. Yan o. Grabe no. Bastos. Okay, kita nyo mga kababayan, sa totoo lang, kapag ka nakakita kayo ng mga ganitong klase ng bastos, alam nyo naman kung sino yung makakagawa niyan. Kasi yung mga taong nagrarally dyan na may mabuting intensyon, may mabuting hangarin at gustong mawala yung korupsyon dito sa ating bansa, hindi naman po gagawa ng ganyang klase ng kabulastugan. I mean, yung kabastusan na ganyan sa mga reporter. Ano po, katulad nitong reporter ng News 5. So ngayon, alam naman natin kung sino yung magaling mangharas at mangkuyog sa mga ganyang klase mga kababayan ng event, yung mga rally na ganyan. Which is yung mga didishit. Kita nyo naman yung ginawa mga kababayan doon sa isang madre. Diba, hindi na nga naawa ang tumutulak pa at nangangagaw nung hawak na flag, yung mga lalaking malalaki ang katawan na taga-suporta ni Digong. So dyan sa point na yan, makikita nyo kung gaano kawalang modo yang mga yan. Hindi ko naman po nila lahat. Meron talaga na mga walang modo dyan. Anyway, tuloy pa natin. Ito yung bastos. Yan o. Kita nyo o. Wala kaming gulo. Kita nyo. Wala kaming iyagawa. Diba talagang mga giyang ang mga taga-suporta ni Digong Talagang ganadong-ganado mga kababayan namang away ng iba. Alam nyo mga kababayan yung mga ganitong klase ng ng mga taga-suporta. Dito nagre-reflect kung anong klaseng tao yung sinusuportahan po nila. Katulad na lamang mga kababayan kung titingnan nyo, yung isang madre na nagsalita lang naman na dapat lawakan yung pangunawa ng mga taga-suporta ni Digong. At tingnan yung sitwasyon ng presidente na kung saan totoo naman nga talaga na biktima si PBBM sa issue po na ito. Ngayon, saglip na matuwa mga kababayan at makinig, yung mga taga-suporta ni Digong nagalit pa at hinaras pa yung isang madre. So wala po yung pinagkaiba dito mga kababayan sa ginagawa ulit ng mga taga-suporta ni Digong dito po sa may Mindiola, na kung saan hinaharas po nila yung reporter ng News 5. Ako naniniwala ako na yung mga didishit mga kababayan at yung mga makabayan black, hindi naman nila gagawin na harasin yung mga media. Pero na lamang doon sa mga didishit na sanay po mangharas. Ano po, ituloy pa natin. Natural mga kababayan na yung reporter bayad yun, nagtatrabaho yun eh. Diba natural yung pagbabalita niya, tandaan nyo mga kababayan natural etong mga reporter na nagbabalitang ito, bayad po yan, sinasahudan po yan, nagtatrabaho yan eh. Nagtatrabaho yan ng maayos. Ang problema kasi, hindi maunawaan ng mga taga-suporta ni Digong na yung mga reporter, mga pulis, ay may trabahong kailangang gampanan. Siguro mga kababayan, itong ibang mga taga-suporta ni Digong, wala po itong trabaho. Walang ibang alam na gawin kung hindi manggulo lang na manggulo. Kaya nga nagbabalita yung reporter kasi ginagampanan niya yung trabaho niya bilang reporter. Anyway, tuloy pa natin. Sabi dito ni INC, yung nagbibideo mismo diyan sa TV5, DDS. Kaya nga taga-suporta ni Digonggong alam niyo kung bakit mga kababayan? Basta ang laging sinabi kung magkano, alam niyo na mga taga-suporta talaga ni Digonggong yan. Anyway, tuloy pa natin. Diyos kayo! Bayad kayo, huwag na kami damay!
So ngayon mga kababayan, after po ng insidente, ng mga nagrally kanina, pakinggan naman po natin mga kababayan ang komento ng Mayor ng Maynila. Kasi ayon po dito mga kababayan, kay Mayor Isko Moreno, yung mga rallyista daw po ay nag-iwan ng damage sa protesta sa Maynila. Na kung saan mga kababayan, ipahuhuli daw po yon ni Mayor Isko Moreno. Kasi nga kung tutuusin, pwede naman nga talaga mag-rally ng maayos. Pwedeng mag-rally na wag lang manira. Ibig sabihin mga kababayan, pwede naman nilang idaos yung sama ng loob nila pero wag silang maninira ng property ng gobyerno. Ang problema kasi yung iba mga nagrally kanina, especially nung lumabas na yung mga nakabonit mga kababayan ng itim, talagang hindi sila nakontento sa paglalabas lang ng sama ng loob, kung hindi, nanira pa po sila ng mga property ng gobyerno. So ngayon, i-play po natin. They are welcome to Manila and express their complaints and rights, especially in our public plaza. But they don't have the right to destroy properties, private and public. Tama! Kala ko ba gusto niya ng gobyernong matino? Ba't yung sinira yung property ng gobyerno? Kaya makikita mo yung madaling i-differentiate yung rallyista na nagagalit sa yung mga DD-set, makinig kayo kay Isko Moreno. Kasi masyado kayo maiinit Especially yung mga hinikayat ng mga influencer. Na kung saan may mga nalalaman pa kayong Molotov. Diba? Ituloy pa natin. pamahalaan, dala ng kakulangan at kapabayaan ng pamahalaan. Yun namang mga gustong sumikat, o ngayon sisikat kayo ngayong gabi. Sisikat kayo sa mga darating na araw. Dahil you will see the light of the point. Hindi ba madadagdagan yung mga katuwan? Kasi may mga na-video, lalo na may mga nagbubumpas sa bata na medyo matatanda na, nagbubumpas na. So, ano po yun? Pwede pa rin papilang ma-aresto sa video niya. Ang Maynila ay may humigit kumulang 1,000 CCTV. We know that. We'll go after them. Mga bata. Nakakalungkot. Good thing that you asked that. We'll do our best to clean up the mess. And we'll try to fix that mga poste at hindi. And ironically, galit tayo sa mga yang walang ya sa kaban ng bayan. O gagastusin natin bukas kaban din ng bayan sa mga sinira natin. So it doesn't make sense. But be that as it may, we will pursue legal way. So ibig sabihin baka yung mga maa-aresto dito mga kababayan, mga DD-shit pa. Di ba mga kababayan, sinusuportahan nila si Mayor Isko Moreno. So ngayon si Mayor Isko Moreno din ang mandadali po sa kanila kasi unang-una wala namang problema na mag-rally dyan. Kami nga nagsagawa ng rally dyan mga kababayan, yung Sara Resign Rally. And after nung rally, kita nyo naman, yung mga umattend dyan, bago tayo umalis, iniwanan natin ng malinis yung pinagsagawa natin ng rally, pinaggawa natin ng rally. Kasi nga, bago tayo umalis lahat, nagpulot tayo ng mga basura at hindi tayo nanira ng mga property ng gobyerno dyan sa lungsod ng Maynila. So ngayon dapat ganun din sana ang ginawa nila. Idinaan nila ng maayos at matiwasay yung rally po na isinagawa nila. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, ang tindi kasi ng epekto ng mga influencer dyan, especially yung mga rapper na nanawagan na magsuot ng bonnet na itim, takpan yung muka at pumunta doon sa pagsasagawaan ng rally mga kababayan. Kaya siguro ang pagkakaintindi, iba yung pagkakaintindi ng mga bata. At ang akala nila okay lang na manggulo at manira ng property ng gobyerno. So ngayon, yung mga minor de edad dyan na sangkot sa paninira ng property ng gobyerno, makikita yan sa CCTV and then matutukoy din mga kababayan yung mga yan. So ngayon, ang tingnan na lamang natin dito kung tutulungan sila ng mga influencer na hinikayat po nila. Ano nang hikayat sa kanila? Anyway, tuloy pa natin. Charge that.
the city government. Kung may sinunod daw, Mayor, na Yes. ilan? Sana. May coordination of iwan yung private staff dahil natin sa inyo sa They are being investigated now. Siya pa curfew, so hanggang kailan Gumawa pa naman, may curtain eh. Tapos may quit lang ngayon. Kasi nakita mo yung ginawa kanina. Pinutusan yata, 10 years sinakyan ko sa stoplight. May duwag din eh. Bata pa pinakyat. Ay, good. Tago na kayo. Ngayon, may mga minor, Kanina, puro kayo saya. Mamaya, puro kayo iyak. may mga minor dito na huli, nagpunta na ba yung mga magulang? At ano yung reaction nila? Ano po, yung mga magulang, pinunta na po ba yung mga anak nila? Dapat lang. Punyatan ko sila eh. observation kanina ng sekretary, ito hindi pa verify yung mga sa kaya. Dahil na nga, sa third information. Wala. Yung mga practical yan, dati ko lang yun. So ngayon mga kababayan, expected nyo na may mga minor de edad dito sa mga susunod na araw na maaaresto. Maliwanag naman po kasi ang sinabi ng presidente. Hindi lang kasi inuunawa nung iba. Ano ba ang sinabi ni PBBM? Malaya kayong maglabas ng inyong saloobin patungkol po sa nangyayaring korupsyon dito po sa ating bansa. Ano po? Pero wag naman sana hahantong sa punto na manggugulo kayo. Pero mga kababayan, yung iba kasi na naimpluwensyahan dyan, walang ginawa kung hindi manggulo. Hindi sila marunong sumunod sa sinasabi mga kababayan ng presidente. Pinapayagan na nga sila napakaluwag na nga ng Pangulo sa inyo para makapaglabas kayo ng saloobin ninyo pero masyado naman kayong umaabuso. Mas masahol pa kung tutuusin, wala kayong pinagkaiba dun sa mga kurap, dun sa mga kurap na pumipera lang sa ating bansa. Kasi yung ginawa nila na paninira ng mga kababayan, mga property ng gobyerno, pera din ng taong bayan ang gagamitin nga naman doon para ipaayos yon. So parang wala ding nangyari. 'Di ba mga kababayan? Parang wala ding nangyari, parang nag-aksaya lang din ng pera ng taong bayan. So ngayon kung titingnan nyo, may isa pang insidente na nangyari diyan na yung mga nakabonit mga kababayan, sila ang nagnanakawan. Eto panoorin nyo mabuti. Eto nag-ano lang to mga kababayan nag-video lang na wala yung cellphone, yung kumuha katabi lang. Ang bilis ng kamay, Ayan, nag-video lang na wala yung cellphone. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan ang tingin ko nga dito sinamantala nung mga nung mga masasamang loob yung rally mga kababayan na mga nakabonate. Kasi nga naman, kung nakatakip yung mga mukha nila, magagawa nila yung gusto nilang gawin. Kung gusto nila magnakaw dyan, mandukot dyan, hindi sila agad makikilala. So parang ganito yan, mga kababayan, sinimantala nila yung sitwasyon para makagawa ng kalokohan. Ayan grabe Diba? Sila mga kababayan yung magkakasama dyan, sila din mga kababayan yung nagnanakawan. So ganyan po yung nangyari mga kababayan o mga parte ng pangyayari dyan po mga kababayan sa rally kanina. Yung mga nakatakip ang muka, yun po yung mga nanggulo. In the same time mga kababayan na nakakalungkot nga lang, mga minor de edad pa. Yung iba na mga nahuli at naaresto ng ating mga kapulisan. Alam nyo nga yung nakakatawa dito, nung nahuli sila at naaresto ng ating mga kapulisan, may mga kumakalat na video na inabuso daw sila ng ating mga kapulisan. Pero kitang-kita naman kung paano sila manggulo, mga kababayan. So ngayon, para sa akin, mga kababayan, kung ako po kasi ang tatanungin dyan, mas maganda magpahayag ng saloobin ng maayos at matiwasay kaysa yung manggugulo tayo at maninira tayo ng pag-aari ng ating gobyerno, mga kababayan. So kung kayo ang tatanungin, tama ba yung ginawa ng mga ito sa nangyaring rally po kanina na kung saan saglip na idaan po nila sa maayos, nanggulo po sila na naging dahilan para masaktan
yung iba mga kapulisan po natin. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.